Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:04 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gin sa massive watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayugaga, Pilipinas, Mayugaga, Western Visayas. Siyudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Dingkaman nga bahin sang kributan, nagahatag kami sa katahuran mayong aga. Good morning sa inyong tanan. Maber, welcome si Sarman Kedisyon sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Ado na kita sang Martes, Setyembre 2, 2025. Mabiyan ini ang 11 sa 5 tanan ka Martes karon nga ika-9 nga bulan sang tuig 2025. Isa ka magalumon nga Martes sa inyo tanan diri sa syudad sa Iloilo. Daw haluson makita ang haring adlaw mabiyan. From time to time nagakatabunan ini sang panganod. Ag masami maka-experience man sang pagpanaliti o kung mga pag-ulan sa nunay tuhay nga area diri sa syudad subong iya nga aga. Despite this bad weather and bad weather, dahil kita nga pangalagad sa inyo tugtog alas 9:55 subong iya nga aga. Sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon gikan sa nunituway nga ahensya sa gobyerno diri sa rehiyon. Mabiyan, sa ngalan sang serbisyo publiko, ako ang inyong alagad, J.P. Herbas. As mentioned, ulupdra kita until 9:55 in the morning. Sa aton sa inyong mga sukitag palamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Negros Occidental, maayad-ayad gid nga aga sa inyong nga tanan. Tinatambya tuman sa isa ka medayad adlaw ang tanan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Ang pagpakalagad sa programa Balita, Issue kaiban pa, mabati ang mga biyan live sa 585 kHz silisuan sa inyong radyo sa buong man sa atong official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. We happy listening sa tanan na nag-upod sa atong sulig na pagpakalagad online ay Sir Sherwin Marcorea. Maayad-ayad gid nga aga. Abiyan sa atong sining nga pagpaharagan subong nga aga, kaya na kita sang makaupod nga isa ka co-co-preneur. Ibaloon ang iya sining nga istorya sa pagnegosyo gamit ang ginakabig puno sang kabuhi. Sa nagaisahanon nga tiglawas mga biyan sa aton nga probinsya,
sa nagapadayon karon nga Coconut Philippine Trade Fair sa SM Mega Mall sa bahin sang Mandaluyong. Our guest of the day, amo si Sir Milbert Balboa sa Balboa's Coconut Farm gikan sa Vista Alegre, Barotac Viejo. Paluon naton sa iya ang istorya kag inspirasyon sa likod sang iyang coco uling kag ano ba ang bintahan sa paggamit sini. Gibalon taman mga biyan ang mga suporta na iya sini nga naangkon pinagi sa pagbinuligay sang nanuay tuhay nga ahensya sang gobyerno sa idalom sang Coconut Farmers and Industry Development Plan o kung CFIDP. Ibaloon taman sa iya sining sabat later on kung kamusta ang iya sining experience sa pagpasakop sa karon nga tuig nga trade fair sa Metro Manila. Pero antes kita magpatpat sa aton sining nga mga balita mga biyan kag magpakig-angot sa aton nga bisita of the day, mag-check kita anay sa latest update sa lakat sang panahon. Ibaluon naton sa Pag-asa Iloilo ang mangin panyempo subong iyang adlaw. Ito kalako ang tsansa nga mangin maulanon ang adlaw sang Martes. Kag ano nga mga area magluwas diri sa syudad sa Iloilo ang naka-eksperyensya sang pag-ulan subong nga aga. Oras sa Radyo Pilipinas alas 9:11 na sa aga. Pilipinas Weather. Oras mga biyan, alas 9:11 na sa aga sa sining oras ko po natin sa piyak na linya to give us the latest update halin sa DOST Pag-asa. We have Sir Charlie Dapra. Sir Charlie, good morning. Yes, sir, maging aga sa tanong yung tagpalamatis sa Radyo Pilipinas. Yan ang pinakuli rakat sa panahon karon niya daw. Martes sa Setyembre 2, 2025. Alas 10 sa aga, niresiptatan ang low pressure area. Pinabuluban na base sa tanan niya available data. Yan sa 865 km na silangan sa Northern Luzon. Southwest Luzon naman, nag-apekto sa Southern Luzon, Visayas, kaga Northern section sa Mindanao. Bawat sining nga system ang Western Visayas, karon yung daw. Magkapag-iba po, magalungan niya kalangitan. Pag na naroon sa gyapon, may mga scattered o mga laptop na mga pagulan pagpagyanta ng buong nila sining Southwest Luzon. Makasarangan naman niya hangin, magkaya na pagkanta nakatungdan, pa na pagkantan. Pagkadalas sa nga, makasarangan man yung pagpanod sa karagatan. Ang temperatura nasa 25 degrees centigrado. At taon nagabot sa kalas 5 pa rin sa kaina sa aga. Pagkatunod na 5:59 karon sa hapon. Kaya mo na pinakauling lakas sa panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. Sir Charlie, sir, may we know ano ko na ko ang chance nga mag-develop or mag-intensify ang low pressure area? Yes, sa sabaw, kasi sa monitoring sa lang, hindi nga LPA, posible man ini mag-dissipate. O kung hindi man mag-dissipate, posible man ini padayon sa iyang hulag na panate and then makakuha na ini sa may Philippine Area of Responsibility. Sir Charlie, tanalo pang doon ang mga pag-ulan, pagpanaliti sa pila ka mga area diri sa syudad sa Iloilo subong iyang adlaw sang Martes. Lauman bala natin, sir, na tubtob sa hapon amo ang ining panempo? Yes, bisa na hindi kumanuto ang chance mag-develop intertropical depression ang nasamit ng LPA para hindi na ma-experience sa mga scattered o mga lapta-lapta ng mga pagulan ilagay na sa atong sosyedad sa Iloilo, sir. Other than the city of Iloilo, kag mga area sa probinsya, sir, maybe no, diin pagid sa Western Visayas karon ang ginaulan. Yes, sir, may mga pagulan sa karon ang bahin sa Andikin, mga sila, sir, sa karon, cloudy skies kita dali sa bahin sa Western Visayas. Alright, lastly, sir, ang imo sining panugyan, mensahe sa aton sining mga tagpalamati subong iyang aga. Yes, aton mga tagpalamati, magkalon kita sa gihapon, magdala kita sa aton mga panangga sa lawas aton magkuha kita sa aton mga panimalay. Aton mga kaya nagalayag sa kalauran sa karon na wala isang warning at pang magkanong gid sa gyapon ang labi naton mga small vessels sa posible nga mga trakong pagbalot sa kadagatan na pag mga offshore thunderstorms. Sir Charlie Depra, for your time, information and hatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. Sir, may
There you have it mga biyan, latest update sa lakat ng panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:14 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan sa aton nga pagpanumbalik, bagin kaupo na naton ang aton bisita of the day, si Sir Milbert Balboa sang Balboa's Coconut Farm sang Vista Alegre, Barotac Viejo. Inikagban pa ang impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanundo. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? May pares, may araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yan tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, pagawang base, habulan, jolin, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit memorial siya? Yung Hidalgo Rilo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta na walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:17 na sa aga. Sige po nagpamatika mo sa pagparagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Again mga biyan, aton nga pagpakaragad sa bumaaga mo pati ang live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radyo. Subuman sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. As mentioned earlier, maging po natin sa itong pagpakalagad subong iyang aga ang isa ka cocopreneur gikan sa Banwasang Barotac Viejo. Subong at taga-Tinto at naging tiglawas sa probinsya sa Iloilo sa natrayang garon nga Coconut Philippine Trade Fair. Sa kadako nga pagtilipon sa mga cocopreneur o mga micro, small, and medium enterprises na may mga produkto na human sa lubi.
Join me as I welcome mga biyan sa ating sininga bisita of the day, si Sir Milbert Balboa sa Balboa's Coconut Farm sa Vista Alegre, Barotac Viejo. Sir Milbert, good morning and welcome sa pagparagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Hello sir, good morning po. Ako si Milbert Balboa from Balboa's Coconut Farm. Yes sir. Ayun. Thank you, sir, for joining us today. May we know daw sa mga first time mabatian ng imo ni sir nga Balboa's Coconut Farm. Paano ba na nagsugod si Sir Milbert Balboa? So, sa among farm sir, sa Linsat to, naging kami, isang agritourism. So, Balboa's Adventure Park kami na. Since last time, since naging accredited kami for sa ATI, the Agricultural Training Institute, naging accredited learning site na kami for agriculture. At sa sira, kasi ang among main product sa farm is ang coconut. So, damogit kami excess waste ng mga coconut shells, Sir JP. So, ang na siya nakita ko, git sa among to nga may product tali nga di na pwede siya maubra nga charcoal. So, gintisting ko obra. Kag, ka-obra ko sa akong mga machine para maka-process ng ginatawag nga cocoa charcoal briquette out of coconut shell. Sir, so upon testing, naka-reach kami sir ang burn time sa ngapon nga cocoa briquette. Makalas ng galini siya sa 2 to 3 hours ang pagluto. So kung ano daw mo siya uses, like sa mga mag-barbecue, mag-lechon, kag sa mga bulalo, ginaga, kay for long cooking. So, pang matagalan yung pagluto. So, ang mga galing mga advantages ang isa sa cocoa briquette, Sir JP. I see. Sir, may we know lang, let me clarify. Bali nag-start din ka mo yun, sir, as an integrated farm, or I mean, as a coconut farm. Nagsugod din ka mo sa pag-manage ng sining coconut farm. So, sa una, sir, ang natabo binaang sa farm namon, ano lang din na siya, though vacation home namon, ang farm namon. Tapos, ay dahil sa pandemic pala, sir, ang farm namon, ang amon tanan ng mga negosyo, nag-stop kay more on kami sa customer base na mga businesses. So, gitry namon open ang farm namon as an agritourism. So, diragit kami na ka-develop sa ang amon nga integrated farm for open sa public. I see. Bali sir, ang ini nga farm, ano na kanawig nga nag-operate sa saan o nagsugod open ini sa publiko? So, nag-open git kami sir sa 2020, after pag-die down git sang pandemic sa mga 2021 at sa pag 2023, nagit kami. Nakita kami ng ATI sa Agricultural Training Institute na maging learning site for agriculture. At nakita nilang pag-develop naman ng cocoa briquette kag other coconut products. So, ginin mo na nila kami accredited nga learning site. So, pwede kami ito makakonduct ron mga training for agricultural products. I see. Bali sir, ang imo nga farm nga situated sa Vista Alegre sa Banwa sa Barotac Viejo. Ano ni sir kalapad sir ang inyo sining uma? So ang common farm is situated na siya sir sa Vista Alegre, pero sa barangay Nueva Extension ka pa sir maagi, matapok sa tuba. Kaya medyo sulod na ang amon nga farm. Nakapalibot ang tuba sa palibot. So, isang creek na siya. So, ang amon sir, ang area is 3.7 hectares ang sa pagbakal namon. Pero naka-expand man kami sa kilid kay naka-expand kami sa isa kababuyan, naka 1.9 hectares kami na addition. So, all in all sir, pila na ang total land area sa inyo sining farm sa karon? Ayun. Sir Wilbert? Yes, sir. Yes, sir. Sir, sa aton na ibang question, earlier mentioned nga sa 2020, nagsugod bukas ang inyo sining Balboa's Coconut Farm sa publiko, showcasing sa inyo sining agritourism site.
But may we know, sir, saan unang ba nagsugod ang inyo sining negosyo nga coco uli? So, ang coco uling naman, sir, nag-start kit kami sa 2023 sa experimentation ko pa lang sa pag-upras ng coco briquette. At nag-commercialize na gid ko sa 2024. Nag-commercialization testing lang ko, sir, sa local laundry. So kung may positive feedback naman, pero ang difference kali, Sir JP, ang sa presyo naman. Bisan medyo dako advantage siya sa pagluto or sa paggamit compared mo sa ordinary na uling. Pero compared naman sa price kag sa quantity, medyo siya sa different sa pricing, medyo sa mga tao. Kumuloyo, kaya ang sa ordinary na uling, makita mo isang kasako, mga 450, maka ka. Pero sa ako ng 25 kilos, kung siya nga sa ako ng bukas, kada ko niya, so 20 kilos na siya, so ga-pricing ako sa 800. So dira siya, Sir JP, medyo price difference nga sila, hindi sila kung negative sila. Pero ang sa difference naman kung pagluto, ako bidyang diferensya. Kasi sa pag-check ko nga pag mas makasave ka sa akon nga briquette nga kung gamiton mo uling. I see. Kumbaga, mahal siya kung baklon, pero kung gamiton mo, mas makatipid ka kasi madugay sa mangin pulverize o kung madugay siya mangin abo, Sir Milbert. Yes, sir. Ang burn time niya gitni is 2 to 3 hours. Compared sa ordinary na uling, mga isa ka oras, maupot na siya. Pero na-notice ko, Sir JP, ang isa pricing naman or sa akong customer, akong galing nga demand, aragid sa city. Kaya ang pricing dito sa uling, medyo mas mataas. So kung nakakatry ako product testing dito, pag nag-try ko sa marketplace para maka-expand ang akon nga market. So may mga nakontak ako sa mga taga Iloilo, mga either sila mga barbecuehan, mga pulado. Kag also Sir GP, mayayara ako nga nakasupply ako ng samgyupsal. So until now, consistent buyers ko sila gihapon at katubong. I see. Bali may mga institutional buyers ka na, sir, no? Coming from establishments. Restaurant. Yun, kadami pamatian nga humaling sa 2024, 2025 pa lang subong, pero nakakita na sir sa merkado nga kumbaga daw sustainable kada kung long-term partnership pinaagiban sa imo sining mga paghimakas nga mag-post sa mga produkto online. Sir Milbert, maybe know ano ang inspirasyon o kung ang storya why napanumdum mo nga mag-ubras ang ginatawag nga kukuuling o briquette? So sa ako ng sir, ang naging inspirasyon ko malang kay gusto ko man nga maging eco-friendly man gid kita nga na person ba sir sa So napangita ko sa ways na kung paano ko ni magamit ang mga ways namon sa farm. So as dira na napangita gid ko at may nakita ko sa internet nga may gali makaproduce ka galit ang charcoal out of sa coconut shell like sa mga other coconut coconut waste. So upon testing na amo na sir na generate ko kit kag makagamit ka sang akon nga coco briquette baka kagit eco-friendly kag makaless kagit sa paggamit ng ordinary nga mga tao yung ginapangtapat lang sa kabukiran. Pumapalesen mo git. Other than the benefit kay na sir, no, nga na-mention mo, mas malawig iniiya maupod, ano pagit ang mga benepisyo sang paggamit sang imo sining nga produkto? So, ang manamay gid ni Sir JP ang sang akon nga product is gid ni siya? Odorless man ni siya, hindi siya mabako, hindi man siya mausok, kag hindi man maabok. Palagi siya gaabo, gapiner lang na siya sa grill ang apoya. Palagi siya galupad. So, manangita ko mga advantages. So, kung pwede gid siya for indoor cooking. So, sa mga kasulod ba lang, may pwede gid siya, kay hindi man ni delikado for indoor,
kay gabaga lang din siya Sir JP, wala din siya kalayo nga nagkakarap kung sa uling. Pero sa akon sa briquette, ano lang gid siya, ang gabaga lang gid kana. So kung ang gapaluto, ang hit lang sang coco briquette, hindi ang kalayo. Hindi siya dali-dali mabatok man. Sir, may we know, no? Sa isa ka adlaw, ano adlaw ikaw nag-produce ang coco briquette or once a week or how often ikaw nag-produce ang sining nga produkto? So sa subong production ko, Sir JP, ang akon nga production rate per week, makaproduce ako 350 kilos per week. So, ano na siyang gina-maintain nga quantity para lang sa akon nga sa Iloilo nga mga suppliers, mga buyers. Wow, 350 kilos. Dako man, sir, no? May aside sa imo, sir, may mga staff pa gid nga nagabulig tigayon sa sining nga produkto. Yes, sir. May ara gid. May ara po, sir, mga gina-train nga mga kung ano sa mga kabataan pa lang bala, sir. At least kung makaubra lang sila Sabado Domingo sa amon nga balay, sa amon nga farm, kinabuligan ko lang sila kag ginatutloan para maka-extra income man sila para sa ilang pag-eskwela. Kaya may ara silang medyo napudlayan sa pag-eskwela kay sa financial problem. So, ginaanan ko magbuligan ko sila pag ginatutloan na para maka-earn income sila sa akon nga farm. Para sa eskwela sila mayat. Subong mag-graduate na sila sa senior high. Wow. College na sila subong. If you don't mind me asking, Sir Milbert, pila ng edad mo sa karon? Ang ako, edad ko, sir? Yes, sir. 26 po, sir. Grabe, no, commendable. As young as 26, nagabuli na karon pa eskwela sa mga pamatanon dira sa Banwa sang Barotac. Kagkabay, no, ang ini nga istorya nimo pamaringsan man sa iban pa nga mga young cocopreneurs sa aton siniiya nga region. Sir, let's talk about sang imo siniiya nga mga struggle. Ini nga pag-ubra sang coco uling, ano sa sir, mano-mano o kung may ginagamit ka na nga mga makinarya? Sa paggamit ko ni sir, sa una, mano-mano lang kita ako, sir, sa mga experiment, pero para ma-reach gid sir ang quantity sa subong kong ginasupply na nag-try gid ko obra sang akon nga mga machine na para mag-obra sang briquette para sa maka-reach ang akon quantity sa subong. So, tabo man gid ko experimentation nga gidamo kataguba nga mga makina ko subong. At may na-develop gid ko nga machine subong nga pang briquette nga maka-reach ang quality kag quantity sa ginaano ko produce. I see. Bali ang imo nga makinarya nga ginagamit for this product, sir, DIY man ini siya? Yes, sir. DIY lang din. Based lang sa mga videos sa internet kag may ara man yung mga patent nga na try ko gin-search para lang makaproduce ka akong gid nga briquette nga machine. Sir Milbert, ano ang kurso nga natapos mo sa kolehiyo? So, akong background, sir, Bachelor in Industrial Technology. Major ko, Mechanical Technology sa ISASU main campus, sir. Wow, so gingamit gid ang tinunan. Tingala ko man daw may huyog ka, sir, no, sa pag-ubra sa mga DIY machine. Kaya ti ang imo gali nga background kung tinunan, tuhoy man sa siniyang mga endeavor. Yes, sir. Consider kami, sir, mga fabricators or mga machinist. So, mga operators na kami sa mga different mga makinarya para makafabricate ang mga product. Well, we understand na kayang-kaya mo, sir, no? Ang pag-ubra sa coco uling, pag-ubra sa makinarya, pagbaligya sa internet. Pero we also understand mas manami kung may mga katuwang o kung mga nagagabay sa imo. Maybe, no, sir, there is so far, no, sa imo sa inyong journey, ano nga mga ahensya sa gobyerno ang nakapalapot na sa bulig sa imo? So, ang una gid sir nakabulig sa akon ang ATI gid sir, ang Agricultural Training Institute. Dahil sa mga kailan ang may mga financial nga bulig sila sa akon
para makatupad ko sa akong learning site. So makakondak pa kami ito ng mga training for based sa agricultural nga mga practices kag mga processes. Pagkatapos na term, ang nakapulit pag sa akong kadua ang sa DTI. So amo na siya ang Department of Trade and Industry. So ako gina Sir JP ang nakapulit nila sa akon dahil sa mga para sa mga logo at ang akong mga packaging. Kag pagpulig niya sir pag-market ng akong nga product. Kag amo na sa DTI diragid ko nakamit sa mga fellow ko mga cocopreneurs sa bilog nga Iloilo. Kag may mga connection ko sa ila. Also, nakaupot kami permit sa mga trade fairs sa Driman sa Iloilo. And speaking of trade fairs, Sir Milbert, we learned nga ikaw ang nag-aisahanong nga tiglawas ng probinsya sa Iloilo kag isa sa ginatos ka mga cocopreneur nga nag-upod karon sa nagapadayon nga Coconut Philippines Trade Fair. Can you share with us kamusta ang imo sining experience? Subong experience with Sir JP kung ang term yun na overwhelming with Sir JP. So kung damo gid ako mga nakita ka mga mga tao dire, mga ilang mga product, ilang mga ideas. But also Sir JP may nagkakakitaan dito mga potential po din ng mga customers. Nationwide man kag international wide man with Sir JP. So kung medyo overwhelming man sa akon nga part nga amo ni galig may market gali hindi lang sa Iloilo pero sa Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan sa international. Mayon na sa Milbert, ano ang imo nga plano subong nga amat-amat na nga nagakakilala ang imo sini nga produkto? Ang sir? Ang imo nga plano, sir. What's your future plans or goals subong nga amat-amat na nga nagasangkad ang imo sini nga market? Mas damo pagid nga oportunidad ang nagabukas sa imo. Yes sir. So kung anong plano ko with sir, makabuild ko sa akon ang mga consolidators sa bilog nga Iloilo kag sa Western Visayas sir para sa pag-supply gid ang akon nga coconut shells sa coconut charcoal. Kaya para ma-process ko into coconut briquette. So, dira sa bilog nga Iloilo, may mga connections naman ko like sa mga Tubungan, sa Tara, sa Panate, sa Nuevo. Kag hopefully maka-expand man ko sa mga other provinces para makapulig sa supply man sa akon ang coconut shells, ang raw materials ko to process. Ayun. And looking forward, Jude, gamag madinalagon ikaw, sir, sa mga future plans mo, bilang isa ka cocopreneur. Ano naman ang mensahe ni Sir Milbert Balboa sa tanan ng mga pamatanon nga nagpamati subong and even those nga mga coconut farmers na wala pa nila nakita mga potensyal na pwede madulong sa ila sinigida tanong nga lubi? So ako lang mahatag nga mensahe sa ila, sir, kung grab nyo ang mga oportunidad. Kay bisan may risko pero dako gyapon ang ibalik sa imo sa amo na mga opportunities nga ihatag kung take the risk pero calculated lang. Ano naman ang imo, sir, na mensahe sa mga pamatanon nga especially sa mga kauturan naton despite the opportunity sa palibot pero daw kulang o kung wala sang interest sa pagpanguma? So sa ako lang sir, sa iban, sa mga kapamatanon, mahambal ko gidya, may arak kwarta sa panguma. So sa agriculture, damo gid subong suporta, kag damo gid ang opportunities, bisan sa mga pamatanon sa subong, damo gid opportunities tinahatag ang government, kag ang sa market. So kung may arak opportunities sa agriculture, aquaculture, so bisan diragit sir damo. And kabayang mangin eye-opener ang imo sining journey sa iban pa nga pamatanon nga mag-testing man sang pagnegosyo sa agrikultura o kung sang pagpanguma. So Milbert, for sure you are not alone in this journey. Before we throw the last question, may mga luyag ka bala pasalamatan? So sa una sir, pasalamatan ko gid ang
paunang sa ATI Kids, sir. Kung wala ang ATI Kids, sir, wala gid ako din nakapangakadto. Kaya sila gid ang nag-start ng akon nga adventures sa amon nga akon nga adventure, sir. So kung ano ang ATI Kids, sir, kapin pa kay Ma'am Mary Ann Ramos, sa kay Sir Jerry Navarro sa pag-introduce sa akon ng ATI. Kag also ang sa DTI Kids, sir. Ang DTI, kanday Sir Jonathan Tikita, especially sa iya, sir. Kaya siya ginang nakapadala sa akon diri sa Manila. So, sir. Also sa akon gid nga parents man, sir. Dako man suporta nila sa akon. Kapin pa subong ari ko sa Manila, sila gito subong nagapulig sa akon sa mga customers ko pag sa production ko subong sa Viejo. Sir. Ayun. And kabaya sa Milbert, no, madugangan pagid ang mga ahensya sa gobyerno nga mag-tap sa iman even sa mga private organizations nga magpalapot sa suporta sa sining ginakabig naton eco-friendly nga negosyo. So Milbert, ang imo naman nga mensahe no, sa mga luyag magpalapot sang suporta, paano bala makapalapot sa bulig sa Balboa's Coconut Farm, particularly sa imo sining coco uling na negosyo? So kung kung may mga kinanglanon or may gusto mag-in contact sa akon, pwede nila ko, sir, ma-contact sa Facebook page namon. May ara kami sa Balboa's Adventure Park at may ara ang Balboa's Coconut Farm. May ara na Facebook page na gusto direct contact sa akon. Ayun. Sir Milbert, for your time information nga ginhatag sa Radyo Pilipinas and for inspiring us today. Madamo giga salamat and padayon. Thank you so much, sir. There you have it, mga biyan, si Sir Milbert Balboa, ang aton sining bisita of the day. Isa ka cocopreneur gikan sa Banwa sa Barotac Viejo nga as early as 26 nagabulig na mga biyan hatag sa trabaho subong man dugang nga kita sa iban pang pamatanon sa ilang Banwa. And we look forward, mga biyan, iya sining negosyo ang mas makilala pagid hindi lamang diri sa Iloilo kundi sa iban pagid nga mga probinsya, rehiyon kag pungsod sa bugos nga kalibutan. Subong, mga biyan, isa siya sa masobra 200 ka MSMEs nga nag-upod sa sining nagapadal na Coconut Philippines Trade Fair sa SM Mega Mall sa Mandaluyong, Metro Manila. Ang iniyang produkto, mga biyan, madamo siyang bintaha. Nakip na diring ini ang human sa 100% nga recycled coconut shell. Ang kuko uling wala man sang baho kun aso kag mas malawig nga mapuslan sa pagluto gani sa tugid sa mahilig magsugba o kun magpainit sa mga mahilig na magluto sang nilaga, sang gyupsal, mga barbecue. Perfect din ang ining kuko uling sa inyo sining nga negosyo. Samtang magluwas sa Balboa's Coconut Farm, makitaan man sa nagapaday na trade fair sa nasambit na mall sa Mandaluyong ang mga produkto sa Golden Sun Coconut Farmers Producers Cooperative. Gika naman sa Libertad Antique. Samtang sa Negros Occidental, lakip sa mga tiglawas ang Nanets Process and Agri-Products sang Cadiz City. Bahay Patol Agrarian Reform Cooperative sang Kawayan kag Barangay Salamanca Coconut Farmers Association sa Banwasang Tuboso. Again, mga biyan, ini ang isa lamang sa mga produkto sa pagpinulugay sa nanaytuhan nga ahensya sa gobyerno, Agricultural Training Institute, Department of Trade and Industry, sa dalom sang mas ginpabasko nga pagpatuman sa Coconut Farmers and Industry Development Plan o kung CFIDP. And we look forward, mga biyan, nga madugangan pagid ang mga ahensya sa gobyerno na magpalabot sa bulig sa kay Sir Milbert Balboa kag sa iban pa nga mga aspiring cocopreneur ng mga coco farmers sa bugos nga rehiyon. Alas 9:43 sa aga, sa gihapon nagapamatika mo sa pagparagad sa programa Balita Issue kag iban pa.
Katon nga pagpanumbalik mga biyan. Mga update naman gikan sa nunaytuhan nga ahensya sa gobyerno kag mga balita nasyonal pagkatapos lamang isang pila kapahandog. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Tinusugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, pagawang base, habulan, jorlin, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang ko 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit memorial siya? Yung Higante Lilo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:47 na sa aga. Sige, apod ka pamat mo sa pagpanagan sa programa Balita, Issue, Kagaban pa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Madan sa sininga oras, magakuha kita sa update kikanaman sa Iloilo City Government. Para idulong sa aton ang pila ka mga latest sa Iloilo City Hall. Kuha natin ang report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Jen, good morning. Good morning, Jake. Magpadala lamang sang tiglawas o konrepresentasyon sa Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa imbitasyon sa Department of Public Works and Highways Iloilo City District Engineering Office sa isa ka coordination meeting. Pinpahayag ni Mayor Raisa Treñas nga iya nabaton ang imbitasyon pagi sa official copies ng letter naging padala ni Engineer Pakanan sa nagligid nga semana apang may mga nauna ng schedule ang alkalde ng mga importante nga mga meetings gani magapadala lang ini siya sang representative nga mag-upload sa Sinapol. Dugang pa ni Treñas nga nakitaan sining importansya sang kolaborasyon kaysa gid sa ginapanawagan sa aton siniya nga lokal na panguluhan nga mayara sing regular kag consistent na pagbinuluhan na isang mga ideas may kampanan sa mga proposed infrastructure projects kag mga flood control projects para nga simultaneous no ang pag-implementar sini kag papasiguro nga maayo ini sa aton siniya nga mga pumuluyo. Sa paghiwas ng coordination meeting
So no, kay Mayor Tenyas, nga importante, gini nga may ara sing coordination meeting. O galing, kiti dapat kung tani suno siya nga si Engineer Roy Pakanan, nagtambong man sa mga series of meeting, kiti makabig man yun nga coordination meeting man, no? Ang patawag sa City Council sa Niligan, sabihin nga 2 ka beses nga wala ginakatambong si District Engineer Roy Pakanan. Pero sige po, sunod sa alkalde, welcome development ini, kag nagalook forward ang city government nga masigi-sigi no ang mga coordination meeting. Pero kung face to face sa Subong, daw malayo paguro sa posibilidad Jake na makamit up in one frame face to face ginabi si Mayor Roy sa Treñas kag si Engineer Roy Pakanan. Tumatian tabla ang lipot lang kabahin ni Mayor Treñas. But ang isa lang naton nga nakita nga ang kapilaman nagkatuwag ang Iloilo City government kaupod sa aton sanggunian kung collaboration ang aton nga tinutuyo kani nagdagtunag siya kay kita very open man kita sa iya. So we will be sending out man ang aton nga reply nga formal kay DE Pakanan kay at the end of the day ang aton nga gusto para sa syudad kag para maklaruhan man ta sa ilang mga projects. Nabatian si Mayor Raisa Treñas. So ang iyang reply ipaagi man dinhi sa formal letter, official letter kag copy nga iga-send sa opisina ni Engineer Roy Pakanan. So letter man ang ginpadala sa iya, so ma-reply man siya paagi sa sulat. Jeep for now, ma-send siya sa representative na madubante nagikan sa city sa district engineer office o kung sa CEO, OBO kag mga iban pa nga mga task forces nga in charge sa monitoring sang mga flood control projects sa syudad sang Iloilo, Jeep. Naging unod sa balita ang flood mitigation o kuna flood control diri sa aton sining syudad. Ito ka mahampot ka man kung kaisa sa dalagang istorya kay Lunsay gusto nga mahatagan kasadagan kag kasulbaran nga problema, but it seems anay nga araw ng oportunidad man sigli kaway man sila dyan nga maka personal nga mag-atubangay gid no sa sining issue. So ang rason diri kitungod may mga previous prior important commitments ang atong sining alkalde earlier nagambal siya nga timas dapat ani daw mga 5 days before naka-send na no. Pero sa gyapon ti ang both parties naga-signify gid sang intention na na may mga tinawo sila nga able to monitor kapag note down sang ilang nga istoryahan. So butso lingon nga mayara sing pungkuanay kag masugdan ang ini nga mga meeting jeeps kag isa man nila sa mga ginalok forward ni DPWH director ng interview naton sa nabigad nga Friday si Director Limpenko nga nag-look forward siya nga ini mangintayo yun no ang papatigayon sa coordination meeting kag ang pahayag sa aton sining DPWH ngati ang coordination meeting hindi gid nila pwede mo-ignore kung part nga component sang any implementation sang proyekto. So do malayo nga dulaon ina siya nga elemento nga ti ma-implementa kami without proper consultation sa LGU sa pumuluyo kag sa iban pa nga sektor kay suno kay Director Limpenko part ina iya sang proseso no sa pag-implement sa mga project J. Sir Jen, no, may we know ang ini nga coordination meeting saan ugit ini siya natala na hiwaton? Sa ginapangita naton ang official copies ni pero doon nabasahan ako hindi ko magsala daw September 3 or something no basta subong ang first week of September santo sa letter pero suno sa DPWH sa aton sini nga pagpumangkot katado general man ini nga updating sa tanan nga mga infrastructure project include na lang da ang mga flood control project. So hindi sa specifically nga will tackle sa tanan issue on flood control kundi the general ini nga meeting no kag the other way around kay ang invitation halin sa DPWH Iloilo City District Engineering Office sa nagbigay niya ang invitation kay Engineer Pakanan iya naman niya sang city council Jeep. So pero kung tanawon mo sa bahin ni Mayor Roy sa Treñas wala pa man niya si Mayor Roy sa Treñas ka personally invite no for a meeting with Engineer Pakanan kundi ini through sa city council for now Jay. Gin-ask ko ina ang tuhoy sa schedule dyan kaya kahapon gina-anunsyo ni Secretary Vince Dizon ang pagpusining
DPWH Secretary nga plano niya no nga ipalasahon ang ipapasay na actually courtesy resignation ang tanan ng mga district engineers, regional director as you that no kung may possibility nga ma-cancel o kung ma-postpone ang ina coordination meeting. I-follow up nato na sa DPWH no kay ako tanawon mo sa statement ni Secretary Dizon tanan gid ni no bilog nga pungsod kag ang sa bahin sang regional level agin pamangkot nato ni kay director ning Bengko sang gikat kuno posibilidad nga reshuffling. So kung tanawon mo sila niya ang tanan nga reshuffling or movements ng mga tinawo ang nag-handle sina is ang DPWH Central Office. Kag bisan siya sa iya sining nga capacity, hindi siya basta-basta makapang-move out sang mga district engineer sa iya sining nga capabilities kung tanawon naton jeep tama ini sa buong ka-crucial kay kung balikan nato ng issue sa PNP no nga may mga notices, may mga importante nga mga sulundon nga mga patakaran bago ikaw magsaylo halimbawa lang sa regional director sang PNP or any matag-as nga mga posisyon sa DPWH kag amo man sina ang mga pagsulundan sang aton siniya nga Department of Public Works and Highways especially nga ang ini nga issue sa karon is handled gid sang aton siniya nga central office kag sa pagpungko sang aton siniya nga Tiglikom ginalauman mangyara gid man na sang mga pagdalasa nga matabo pero prerogative na ina kag ara sa gahom sang central office kag ang samahin sang DPWH sunod kay Director Limpenko nga magahulat lang gid sila ya sang mando sa ibabaw kay kung tanawon mo Jeff wala pa gani lain pang sekretary nagdigan nagwa na sa city council naging kakas na kuno si engineer Pakanan nga nagresulta ini sang masilingon naton nga daw hindi husto nga impormasyon nga ginsakyan man no kay tigid anunsyo ini sa mga opisyal may isdan sa amo sini pero wala man natigayon kay tungod sina yang may mga protocols nga ginasunod ang DPWH nga hindi ka basta-basta pagsilingan mo sini nga sa ilhon siya mo sina ginalisin siya gina kag may authority gina halin sa ibabaw. Yun. Bantayan naman dyan ang update no, sa sininga coordination meeting. Maraming nga salamat sa imo sininga balita. Amo naman dyan natin nga report para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. There you have it, Marbian. Latest update gikan sa Iloilo City Government at may kang tanan sa sining ongoing mga infrastructure project diri sa syudad sa Iloilo in partnership with the Department of Public Works and Highways o kung DPWH. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:56 na sa aga. Wala kita sa oras na nabilin sa ato sining pagpangalagad. Yan ang ginamang gusto ba itong edisyon sa mga adlaw sang Martes. Nobyembre 2, 2025. Madamo mga salamat sa tanan nga nagupon sa aton sining pagpangalagad online on air. Kay Ma'am Regina Macero Planto, kay Sir Sherwin Marco Weya, kay Manong Dean Sibilia. Thank you so much din sa men and women of DTI Iloilo, kay Sir Kurt Morris Tugoff. Namugig nga salamat. Suman kay Sir Jonathan Tihida, kay Ma'am Wilma Similiano. Thank you so much sa aton siling nanging bisita of the day, kay Robert Balboa sa Balboa's Coconut Farm. Ano naman ang inyo na yun alagad JP Herbas. Sakala sa akong mga katuwang teknika, Mr. Rochelle Jones sa Taheros sa studio, na Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Maraming salamat sa inyong pagdamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Ang inyong Radyo Pilipinas, ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service.